Basang-basa sa ulan si Leonard nang bumugad siya sa lumang pinto ng kanyang maliit na inuupahang kwarto sa gilid ng isang masikip na eskinita. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi lang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa bigat ng nararamdaman. Sa edad na 21, marami na siyang hinarap na hamon sa buhay. Pero tila ibang klase ang sakit na ito. Parang binunot mula sa kanyang dibdib ang tanging pag-asa at kaligayahan niya. Pagkabukas ng pinto, mabilis siyang naupo sa sulok ng sahig. Ang dating tahimik na gabi ay napuno ng kanyang hikbi at pag-iyak. Pinilit niyang pigilan, pero patuloy na bumagsak ang kanyang luha. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, walang ibang nakaririnig sa kanyang mga hinaing. Wala siyang mga magulang na maaaring lapitan. Wala siyang kapatid na masasabihan ng sakit na nararamdaman niya. Maya-maya pa, dumating ang kaibigan niyang si Arvin. Dala ang ilang tinapay na luma pero paborito nilang pagsaluhan sa tuwing wala silang makain. Agad na napansin ni Arvin ang mapupulang mata ni Leonard at ang basang-basa nitong damit. "Pre, anong nangyari? Bakit parang ganyan ka?" Tanong ni Arvin habang inilalapag ang tinapay na dala niya sa mesa. Hindi agad sumagot si Leonard. Nagpatuloy lamang siya sa paghikbi, kaya naupo si Arvin sa tabi niya. Hinawakan ng balikat nito at hinintay itong magsalita. Ilang minuto ang lumipas bago nagawa ni Leonard ang magsimula. "Pinaghiwalay kami ni Clarice." Mahinang sabi niya, halos pabulong, pero dama ang lalim ng sakit. "Ayaw sa akin ng mga magulang niya. Sabi nila, wala akong kwenta dahil mahirap lang ako. Wala akong maibibigay sa anak nila." Halos mapuwing sa gulat si Arvin. "Ano? Pero pre, mahal na mahal ka ni Clarice, di ba? Anong sabi niya? Bakit hindi siya lumaban?" Huminga ng malalim si Leonard bago sumagot. "Lumaban siya. Pero nakita mo na kung paano sila. Hindi nila siya pinayagang umalis ng bahay. Kinuha nila ang telepono niya. Sinisigaw nila sa harap ko na kung ipagpapatuloy niya ang relasyon namin, itatakwil nila siya bilang anak." Baka sa mukha ni Leonard ang matinding dalamhati habang pilit niyang nilalabanan ang galit na sumisidhi sa kanyang puso. "Anong laban ko, Arvin? Ni hindi ko nga kayang bilhan ng disenteng bulaklak si Clarice tuwing mansari namin, tapos sila, ang dami nilang pera. Kaya nilang gawin kahit ano para lang paghiwalayin kami." Tahimik na nakinig si Arvin. Ramdam ang bigat ng sitwasyon ng kaibigan. "Pre, mahal ka ni Clarice. Yun ang mahalaga. Hindi matutumbasan ng pera ang tunay na pagmamahal." Ngunit umiling si Leonard. Pinahid ang luha sa kanyang pisngi. "Oo, mahal niya ako. Pero hanggang kailan niya kakayanin ng ganito? Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng buhay niya. Ayokong makita siyang umiiyak sa harap ng mga magulang niya dahil sa akin." Hinawakan ni Arvin ang balikat ng kaibigan. "Pre, hindi mo kasalanan na mahirap ka. Ang kasalanan ay nasa kanila. Dahil hindi nila makita ang totoong halaga mo. Alam kong masakit ngayon pero hindi pa tapos ang laban mo." Tahimik na umiyak si Leonard sa balikat ni Arvin. Tila hinahanap ang lakas na wala siya sa ngayon. Alam niyang mahaba pa ang laban sa buhay. Pero sa gabing iyon, hinayaan niyang maramdaman ang sakit. Umaasa na balang araw, makakahanap siya ng paraan upang maipaglaban ang pagmamahalan nila ni Clarice. At higit sa lahat, ang karapatan niyang mahalin kahit pa siya ay mahirap. Pero hindi naman ganito kahirap ang lahat noong umpisang magkakilala si Leonard at ang nobya niyang si Clarice. Naalala pa ni Leonard sa isang tahimik na hapon habang nagsusumiksik ang liwanag ng araw sa mga lumang pintana ng silid-aklatan, pumasok si Leonard. Luma na ang suot niyang polo. May konting punit sa gilid, ngunit hindi iyon mahalaga sa kanya. Sa kanyang bisig, may dala siyang ilang papel.
Mga lecture notes na kinuha niya sa nakalipas na klase. Ang silid-aklatan na iyon ang paborito niyang lugar. Libre, tahimik, at puno ng mga aklat na tila nagbibigay sa kanya ng pagkakataong tumakas mula sa bigat ng realidad. Sa parehong oras, nasa dulong bahagi ng aklatan si Clarice. Nakaupo sa isang mesa habang nagbabasa ng nobela. Sa unang tingin, halata ang karangyaan sa kanyang anyo. Malinis at moderno ang kanyang damit. At ang kanyang kwaderno ay tila mamahalin. Ngunit sa kabila ng lahat, may lungkot sa kanyang mga mata na hindi maikukubli. Hindi siya pamilyar sa lugar na iyon. Doon siya nagtungo upang makahanap ng katahimikan mula sa mga matataas na boses at kontroladong kilos ng kanyang marangyang tahanan. Nagtagpo ang landas nila sa isang masikip na pasilyo ng mga libro na may alikabok. Habang abala si Leonard sa paghahanap ng aklat tungkol sa kasaysayan, inabot din ni Clarice ang parehong libro. Isang makapal na aklat na tila bihira nang binubuksan ng kahit sino. "Pasensya na, miss," sabi ni Leonard habang mabilis na iniatras ang kamay. Napatigil siya nang makita ang kanyang kaharap. Sa unang pagkakataon, nahuli niya ang matamis ngunit payak ng ngiti ni Clarice. Isang bagay na tila hindi akma sa karangyaang taglay nito. "Ikaw na ang mauna," sagot ni Clarice, malumanay ang tinig. Ngunit imbis na kunin ang aklat, isinuksok niya ang kanyang mga kamay sa likod. "Mukhang mas kailangan mo to." Hindi. Okay lang. Kung gusto mo talaga, ikaw na." Nahihiyang sabi ni Leonard. Hindi niya alam kung bakit, ngunit para bang nahihiya siyang mag-insist. Sino ba naman siya para makipag-argue sa isang tulad niya? Ngumiti ulit si Clarice. Ngunit sa pagkakataong ito, ay iniabot ang libro kay Leonard. "Hindi ko naman kailangan ngayon. Mukhang mas seryoso ka sa pagbabasa kaysa sa akin." Ito ang una nilang pagkikita sa isang lumang silid-aklatan kung saan unti-unti silang nagkapalagayan ng loob. Sa kanilang mga pagkikita, nagsimula ang isang espesyal na pagkakaibigan na lumalim sa kabila ng kanilang magkaibang estado sa buhay. Si Clarice, na galing sa marangyang pamilya, natutong mahalin ang simpleng pamumuhay ni Leonard. Samantalang si Leonard ay natutong magtiwala na kaya niyang magbigay ng pagmamahal kahit hindi siya mayaman. Sa loob ng 2 taon, masaya nilang tinahak ang kanilang relasyon. Kahit pa alam nilang mahirap ito, madalas silang magtagpo sa mga simpleng lugar. Nagbabahagi ng mga munting regalo at kwento tungkol sa kanilang mga pangarap. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagmamahalan, lalong naging mahigpit ang pagmamatyag ng pamilya ni Clarice. Isang araw, hinarap ni Mrs. Salcedo, ang ina ni Clarice, ang dalaga sa kanilang bahay. Mariin niyang tinanong si Clarice tungkol sa kanyang madalas na pagkawala at pagkikita kay Leonard. Hindi nagustuhan ng ina ang relasyon. Tinawag niya si Leonard na mababa at sinasabing iniinsulto ni Clarice ang kanilang pamilya at pakikipag-ugnayan dito. Sa kabila ng pagtanggi ni Clarice at pagsasabing kaibigan lamang si Leonard, halata ang tensyon sa pagitan nila. Halos madurog ang puso ni Clarice sa mga sinabi ng kanyang ina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol si Leonard. Pero alam niyang hindi iyon makakatulong. Sa halip, tumahimik siya, tumango at umakyat sa kanyang kwarto. Bit-bit ang bigat ng kanyang damdamin. Kinabukasan, sa kanilang tagpuan sa ilalim ng malaking puno sa parke, ibinuhos ni Clarice ang lahat ng kanyang nararamdaman kay Leonard. Sabi ng nanay ko, hindi raw nila ako pinapaaral at pinapalaki para lang masayang sa isang tulad mo. Umiiyak niyang sabi. Pero Leonard, ikaw ang mahal ko. Hindi ko kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Hinawakan ni Leonard ang kanyang mga kamay. Clarice, hindi ka kailangang mamili sa pagitan nila at ako.
Hindi kita pipilitin na sumama sa akin. Kung ang ibig sabihin nun ay masisira ang relasyon mo sa pamilya mo. Pero alam ko rin kung gaano ka kahalaga sa akin. At gagawin ko ang lahat para patunayan sa kanila na karapat-dapat ako sa'yo. Simula noon, naging mas mapagbantay sila. Nagtatagpo sila sa mga lugar na hindi gaanong matao. Sa gilid ng ilog, sa mga lumang eskinita, o sa mga kalsadang hindi dinaraanan ng mga sasakyan. Si Leonard ay nagdoble ng kayod sa kanyang trabaho bilang mekaniko upang makabili ng mga simpleng regalo para kay Clarice. Samantala, si Clarice naman ay nag-aaral ng mabuti. Pinipilit ang sariling magpakatatag sa kabila ng tensyon sa kanilang tahanan. Isang beses, sinubukan nilang magpunta sa isang bayan sa labas ng kanilang lugar. Sa isang maliit na kainan na natuklasan nila sa tabi ng daan, masayang nagsalo ng pagkain si Clarice at Leonard. Para silang nasa sariling mundo, malayo sa mapanghusgang tingin ng ibang tao. Sa gitna ng tawanan at kulitan, biglang napahinto si Leonard. Hinawakan niya ang kamay ni Clarice at tumitig sa kanyang mga mata. Pangako, Clarice, darating ang araw na hindi na tayo kailangang magtago. Hindi na natin kailangang magtakas sa mundo nila. Ngumiti si Clarice, ngunit sa likod ng ngiti ay may konting takot. Hindi niya alam kung hanggang kailan sila makakatakas mula sa mahigpit na tanikala ng kanyang pamilya. Ngunit sa sandaling iyon, pinili niyang maniwala sa mga salitang yon. Mga pangakong puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa kabila ng lahat, ang bawat takas nila mula sa mundo ay nagiging mas mahirap. At habang mas lalong nagiging mapanganib ang kanilang sitwasyon, alam nilang may hangganan ng lahat ng ito. Ngunit para sa kanila, bawat araw ng magkasama ay isang munting tagumpay laban sa mapanghusgang mundo na kanilang ginagalawan. Ang lihim na relasyon ni Leonard at Clarice ay tuluyang nalantad ng isang gabi habang si Clarice ay abala sa pagsagot sa mga mensahe ni Leonard sa kanyang telepono. Hindi niya namalayang pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang ama, si Mr. Salcedo, na kilala sa pagiging istrikto at walang kompromiso pagdating sa disiplina. Kanino ka nakangiti ng ganyan, Clarice? Malamig na tanong nito. Nagulat si Clarice. Mabilis na itinago ang telepono, ngunit huli na. Inaabot ito ng kanyang ama at binuksan ang mga mensahe, kung saan malinaw na nakita ang palitan ng mga salita ni Leonard at Clarice. Si Leonard. Tahimik na sabi ni Mr. Salcedo, tila sinusubukang alalahanin kung saan niya narinig ang pangalang iyon. Nang maisip niyang ito ang binata mula sa mas mababang estado, kumunot ang kanyang noo. Ang mahirap na mekaniko. Pa, hindi siya basta mekaniko lang. Mariing sagot ni Clarice, pilit na itinatama ang pananaw ng kanyang ama. Siya ang taong mahal ko, pa. Siya ang nagparamdam sa akin ng tunay na kaligayahan. Kaligayahan? Mabilis na tumayo si Mr. Salcedo. Ang boses nito ay puno ng galit. Clarice, hindi mo ba naiintindihan kung gaano kahalaga ang pangalan at reputasyon ng pamilya natin? Ang relasyon mo sa lalaking iyon ay kahihiyan. Wala siyang kayang ibigay sa'yo. Walang kinabukasan. Walang seguridad. Nagpupumilit si Clarice na ipagtanggol si Leonard. Hindi sukatan ng yaman ng pagmamahal, pa. At hindi ko kailangan ng kayamanan para maging masaya. Siya ang gusto ko. Siya ang mahal ko. Ngunit hindi pinakinggan ng kanyang ama ang kanyang mga paliwanag. Sa halip, ipinatawag nito ang kanyang ina upang pag-usapan ang gagawin. Kinabukasan, mahigpit na binantayan si Clarice at ang lahat ng paraan para makipag-usap kay Leonard ay sinarhan. Kinuha ng kanyang ama ang telepono niya at hinarang ang lahat ng komunikasyon sa pagitan nila. Ngunit hindi sumusuko si Clarice. Sa kabila ng bantay sarado niyang sitwasyon, naghanap siya ng paraan upang makapagpadala ng liham kay Leonard. Sa isang kakilala nila sa silid-aklatan, na iparating niya ang mensaheng nagsasabi na gusto niyang magkita sila sa kanilang paboritong tagpuan.
ang malaking puno sa parke. Nang dumating ang araw ng kanilang pagkikita, si Leonard ay puno ng kaba at pag-asa. Alam niyang peligroso ang ginawa ni Clarice, ngunit hindi niya magagawang tanggihan ang pagkakataong makita siya. Nang magkita sila sa ilalim ng puno, agad siyang niyakap ni Clarice, umiiyak. Leonard, natatakot ako. Pakiramdam ko, gusto na nilang kontrolin ang buong buhay ko. Pero hindi ko kayang magpaalam sa'yo, sabi ni Clarice habang nanginginig ang kanyang boses. Hinawakan ni Leonard ang mukha ni Clarice. Pilit na pinapakalma ang kanyang damdamin. Clarice, hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, ipaglalaban kita. Hindi nila pwedeng diktahan kung sino ang dapat mong mahalin. Ngunit kahit papuno ng determinasyon si Leonard, alam nilang hindi ganoon kadaling labanan ng pamilya Salcedo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na sasakyan ang dumaan malapit sa parke. Sa loob, nandoon ang ama ni Clarice. Tahimik, ngunit nag-aapoy ang galit habang pinapanood ang kanilang pagtatagpo. Kinabukasan, mas lalong lumala ang sitwasyon. Si Clarice ay hindi na pinayagang lumabas ng bahay at tinutukan siya ng kanyang ama ng mga bantay. Sinabihan siya na kung ipagpapatuloy niya ang relasyon kay Leonard, itatakwil siya bilang anak. Sa kabila ng lahat, pinilit ni Clarice na magpakatatag. Hindi niya alam kung paano, ngunit umaasa siyang darating ang araw na matututo ang kanyang mga magulang na tanggapin si Leonard. Ngunit para sa mga magulang niya, tila mas mahalaga ang pangalan at reputasyon kaysa sa tunay na kaligayahan ng kanilang anak. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, si Leonard ay nakatayo sa ilalim ng malaking puno sa parke. Hawak niya ang isang mumunting regalo, isang bracelet na gawa sa pinagtagpi-tagping lubid. Simbolo ng kanilang simple, ngunit malalim na pagmamahalan. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila ni Clarice. Ngunit pinili niyang ipaglaban ang natitirang pag-asa. Maya-maya pa, dumating si Clarice. Humahangos, dala ang parehong bigat sa puso. Hindi na niya magawang pigilan ang luha habang nakatingin kay Leonard. Tila iniisip kung paano sasabihin ang mga salitang bumabagabag sa kanyang isipan. Leonard, humihikbing simula ni Clarice. Mahal kita, pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makita ka nasasaktan dahil sa pamilya ko. At hindi ko na rin kayang maramdaman ang galit nila sa tuwing ipinipilit ko ang pagmamahal natin. Lumapit si Leonard. Pilit na nilalabanan ang sakit ng kanyang nararamdaman. Clarice, huwag kang susuko. Hindi kita kayang bitawan. Hindi ko kayang isipin na mawawala ka sa buhay ko. Ngunit umiling si Clarice. Pinipilit ang sarili na maging matatag. Hindi na ito tungkol sa atin, Leonard. Hindi na lang tungkol sa pagmamahalan natin. Ang pamilya ko, gagawin nila ang lahat para paghiwalin tayo. At ayokong maging dahilan para magdusa ka pa. Pinahid ni Leonard ang mga luha ni Clarice. Hindi ko na iniintindi ang sarili ko, Clarice. Kahit mahirap, kaya kong magtiis. Basta kasama kita. Ngunit tila desidido na si Clarice. Hinawakan niya ang mga kamay ni Leonard at tinitigan ito sa mga mata. Pilit na iniuukit sa kanyang puso ang huling sandaling magkasama sila. Leonard, kung mahal mo ako, kailangan mong palayain ako. Dahil kung ipipilit pa natin to, mas maraming masasaktan. Wala nang nagawa si Leonard kundi tanggapin ang kanyang mga salita. Kahit labag sa kanyang kalooban. Inilabas niya ang bracelet mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Clarice. Para sa'yo, kahit hindi na tayo magkita, gusto ko maalala mo ko. Tiningnan ni Clarice ang bracelet at ngumiti ng bahagya. Kahit pa puno ng lungkot ang kanyang mukha, isinuot niya ito at saka niyakap si Leonard ng mahigpit.
Sa yakap na iyon, tila naipon ang lahat ng pagmamahal, pangarap, at panghihinayang na hindi nila kayang ipahayag. Pangako, hindi kita malilimutan. Bulong ni Clarice bago siya bumitaw at nagsimulang lumakad palayo. Nanatiling nakatayo si Leonard sa ilalim ng puno. Pinapanood ang unti-unting paglayo ni Clarice hanggang sa tuluyang mawala ito sa dilim. Sa gabing iyon, tila nawala rin ang lahat ng kulay sa kanyang mundo. Ngunit sa kabila ng sakit, alam niyang ginawa nila ang tama. Hindi ito ang katapusan ng kanyang pagmamahal kay Clarice. Ngunit ito na ang katapusan ng kanilang relasyon sa ngayon. Ang huling tagpong iyon sa ilalim ng puno ay nanatiling buhay sa puso ni Leonard. Sa bawat pagdaan ng araw, sinubukan niyang magpatuloy. Ngunit ang bawat sulyap sa bracelet na iniwan ni Clarice ay laging nagpapaalala ng isang pagmamahalang hindi kayang talunin ng yaman o kahirapan. Ngunit kailangang sumuko sa mapait na realidad ng buhay. Ilang araw matapos ang huling pagkikita nila ni Clarice, si Leonard ay nanatiling tahimik sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Ang bawat sulok nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng masasayang alaala nila. Ang mga simpleng tawanan, ang mga plano nilang sabay nilang binuo, at ang mga pangarap na ngayon ay tila naging abo na lamang. Hindi siya makatulog ng maayos, at bawat hakbang niya ay tila mabigat na dala-dala ang sakit ng kanilang paghihiwalay. Dumating si Arvin isang gabi. Dala ang isang supot ng tinapay at kape, tulad ng nakagawian nito. Agad niyang napansin ang maamo, ngunit magulong mukha ni Leonard. "Pare, kamusta ka na?" tanong ni Arvin habang inilalapag ang dala sa mesa. Napabuntong hininga si Leonard. "Di ko na kaya dito, pre. Lahat ng makita ko, lahat ng gawin ko, paalala lang ng sakit. Gusto kong lumayo. Gusto kong magsimula ulit." Nagulat si Arvin sa sinabi ng kaibigan. "Ano pre? Lalayo ka? Saan ka naman pupunta?" "Sa ibang bayan. Ayoko nang manatili dito. Gusto kong hanapin ang sarili ko. Lumayo sa sakit. Siguro, kung malayo ako, baka sakaling makalimot ako. Kahit papano." "Kailan ka aalis?" "Sa linggo. Wala naman ako masyadong dadalhin. May konti akong naipon mula sa trabaho. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin nito pero alam kong kailangan kong umalis." "Alam mo pre, kahit mahirap, naiintindihan ko. Kung yan ang makakabuti para sa'yo, susuportahan kita. Pero huwag mong kalimutan na may kaibigan ka pa rin dito. Kapag gusto mong bumalik, nandito lang ako." "Salamat Arvin. Ikaw lang ang pamilya ko at alam kong hindi ko to magagawa kung wala ka." Sa gabing iyon, nagtagal ang usapan nila. Sinamahan siya ni Arvin hanggang madaling araw. Nagbigay ng lakas ng loob at paalala na ang paglayo ay hindi kabiguan kundi isang pagkakataon para magsimula muli. Alam ni Leonard na ang desisyon niyang lumayo ay hindi madaling hakbang. Ngunit ito ang tanging paraan upang maibalik ang kapayapaan sa kanyang puso. Sa araw ng kanyang pag-alis, tumayo si Leonard sa labas ng kanyang kwarto. Hawak ang isang maliit na bag na puno ng kanyang mga gamit. Sa labas, naroon si Arvin. Naghihintay upang ihatid siya sa terminal ng bus. Tahimik ang biyahe, ngunit puno ng mga damdaming hindi kayang ipahayag ng salita. Nang makarating sila, tumigil si Leonard at humarap sa kaibigan. "Arvin pre, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung kailan ako babalik pero sana, kapag bumalik ako, mas maayos na ako. Pre, huwag mong kalimutan, kahit saan ka man magpunta, hindi nawawala ang pagkakaibigan natin. Kapag naging milyonaryo ka na, huwag mo rin akong kalimutan ha." Ngumiti si Leonard, kahit may luha sa kanyang mga mata. Nagyakapan silang dalawa bago tuluyang sumakay si Leonard sa bus. Habang papalayo ang sasakyan,
Napansin niya ang unti-unting paglalaho ng pamilyar na lugar na minahal at naging bahagi ng kanyang kwento. Habang tumatakbo ang bus, hawak-hawak ni Leonard ang bracelet na ibinigay niya kay Clarice. Ang huling piraso ng kanyang nakaraan na hindi niya kayang bitawan. Ngunit sa bawat kilometro na nilalampasan ng bus, sinubukan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Umaasa na balang araw, magiging handa na siyang harapin ang mundo ng may bagong simula. 5 taon ang lumipas mula nang lisanin ni Leonard ang kanilang bayan. Sa panahong yon, maraming nagbago sa kanyang buhay. Nagtatrabaho siya bilang mekaniko sa isang bayan na malayo sa kanila. At kahit papaano, naitawid niya ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa kabila ng mga taon na paghahanap ng bagong simula, hindi kailanman nawala sa kanyang isipan si Clarice. Kaya, sa wakas, nagpasya siya na bumalik, dala ang konting pag-asa at maraming tanong. Nang bumaba siya mula sa lumang bus sa terminal, tila bumalik lahat ng alaala. Ang mga pamilyar na mukha ng mga tao, ang amoy ng mainit na tinapay mula sa panaderya, malapit sa plaza, at ang tunog ng mga batang naglalaro sa kalsada. Lahat ng ito ay nagbalik sa kanya sa nakaraan. Ngunit sa kabila ng pamilyaridad ng lugar, may bahagi sa kanya na nag-aatubili. Paano kung hindi niya mahanap si Clarice? Paano kung hindi na siya bahagi ng mundong ito? Bitbit ang kanyang maliit na bag. Naglakad siya sa kalsadang dating nilalakaran nila ni Clarice. Nagpunta siya sa lumang parke kung saan nila ginugol ang maraming hapon sa ilalim ng malaking puno. Tila hindi nagbago ang parke. Ang parehong mga bangko at puno ay naroon pa rin. Ngunit wala si Clarice. Sa halip, mga estranghero ang nakaupo sa mga bangko at ang kanyang mga alaala ay tila naging bahagi na lamang ng isang lugar na nagpatuloy sa kabila ng kanyang pagkawala. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na palakasin ang loob. Baka nasa ibang lugar siya. Bulong niya sa sarili. Tumigil siya sa gilid ng parke, tahimik na pinagmamasdan ng mga taong naglalakad at nagkukumpulan sa paligid. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon na bumalik. Ang bigat ng paghahanap ng mga sagot sa isang kwento na maaaring hindi na mabuo. Sa kabila ng kaba at takot, tiniis ni Leonard ang lahat ng ito. May isang bahagi sa kanya na nagsasabing kailangan niyang makita si Clarice upang kahit papaano ay maunawaan kung paano nagtapos ang kanilang kwento. Ngunit sa araw na iyon, hindi niya alam na ang sagot ay darating sa pinaka hindi niya inaasahang sandali. Habang si Leonard ay naglalakad paalis ng parke, napadako siya sa kalsadang malapit sa simbahan. Doon, sa gitna ng maingay na tawanan at sigawan ng mga bata, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Natigilan siya. Hindi siya maaaring magkamali. Si Clarice yun. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Nakasuot siya ng isang simpleng damit, hawak ang kamay ng isang maliit na bata. Marahil 3 taong gulang pa lamang. Ang bata ay tuwang-tuwa habang kinakarga ni Clarice. Kasama nila ang isang lalaki. Mataas at maginoo ang tindig. Na tila asawa ni Clarice. Nagtatawanan silang tatlo, halatang masaya at puno ng pagmamahala ng kanilang pamilya. Si Leonard ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Tila bumagal ang takbo ng oras. Ang Clarice na nasa harapan niya ay ibang-iba na sa dalagang minahal niya noon. Ang kanyang mukha ay mapayapa. Ang mga ngiti ay mas malalim. Ngunit ramdam ni Leonard na ang kaligayahang yon ay hindi na bahagi ng kanilang nakaraan. Sa bawat hakbang na papalapit si Clarice at ang kanyang pamilya, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Leonard. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit o manatili na lamang sa kanyang kinatatayuan. Pilit niyang pinipigilan ng luha. Ngunit ang sakit ay tila sumasakal sa kanya.
Ito na ang pagkakataong muling makita si Clarice. Ngunit ang lahat ng pangarap nila ay tila naglaho sa simpleng eksenang iyon. Nang halos magtapat ang kanilang landas, napansin siya ni Clarice. Bahagyang nagtama ang kanilang mga mata, ngunit sa halip na mag-usap, bumaling si Clarice sa bata at masayang kinausap ito. Waring, walang nangyari. Nagpatuloy siya sa paglalakad kasama ang kanyang pamilya. Walang iniwang bakas na maaaring magpahiwatig ng anumang nararamdaman. Si Leonard, sa kabilang banda, ay nanatiling nakatayo. Nakatingin sa papalayong anyo ni Clarice. Hindi niya kayang lumapit. Hindi niya kayang humingi ng paliwanag. Para saan pa? Sa harap niya ay isang masayang pamilya na tila perpekto at kompleto. Isang pamilya na hindi na niya bahagi. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng tanong sa kanyang isipan. Paano to nangyari? Bakit siya nagpakasal? Sinubukan ba niyang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan? O sadyang iniwan na lang siya ng panahon? Ngunit, walang sagot. Walang paliwanag. Tanging katahimikan ang sumalubong sa kanya habang si Clarice ay naglaho na sa kanyang paningin. Tumalikod si Leonard. Tahimik at mabigat ang bawat hakbang. Hindi siya nagpatuloy sa kanyang plano na muling alamin ang lahat tungkol kay Clarice. Sa halip, pinili niyang hayaan ang mga sandaling iyon na manatiling misteryo. Isang kwento na maaaring hindi na niya kailanman malalaman ang buong katotohanan. Pagkatapos ng hindi inaasahang tagpo sa kalsadang yon, si Leonard ay tahimik na bumalik sa kanyang inuupuang kwarto. Hindi niya matanggal sa isip ang imahe ni Clarice. Ang ngiti sa kanyang mukha habang buhat ang bata, ang paraan ng pakikitungo niya sa lalaking kasama niya, at ang simpleng kaligayahan na tila na sa kanyang paligid. Pag-upo niya sa kama, napatingin siya sa bracelet na lagi niyang daladala. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Paano humantong sa ganito ang lahat? Gaano kalaki ang sakripisyong ginawa ni Clarice para bitawan ang pagmamahal nila? Sinubukan kaya nitong hanapin siya o sadyang bumitaw na lang ito ng tuluyan? Sa sumunod na araw, naglakad-lakad si Leonard sa bayan. Habang dumadaan siya sa pamilyar na lugar tulad ng kanilang lumang tagpuan sa parke at ang maliit na kainan sa paborito nila noon, tila nagsusumamo ang mga alaala. Bawat hakbang ay may kasamang kirot. Ngunit sa kabila nito, wala siyang lakas ng loob upang magsaliksik. Ayaw niyang malaman ng masakit na detalye kung paano naglaho ang kanilang kwento. Sapat na ang kanyang nakita upang maunawaan na ang mundo ni Clarice ay hindi nakabilang sa kanya. Habang nakaupo siya sa parke isang hapon, natanaw niya ang ilang kakilala na mukhang kilala si Clarice. Naisip niyang tanungin sila. Ngunit bago pa niya nagawa, nagbago ang kanyang isip. Ano ang silbi ng mga sagot kung hindi na rin naman magbabago ang kasalukuyan? Alam niyang mas mabuti nang hayaan na lang ang lahat na manatiling misteryo. Siguro, ito na ang sagot sa tanong ko noon. Bulong ni Leonard sa sarili habang nakatingin sa malayo. Siguro, hindi talaga para sa akin si Clarice. Ngunit kahit anong pilit niyang tanggapin ang katotohanan, hindi niya maikubli ang kirot sa kanyang puso. Parang isang sirang plaka. Paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Clarice at ng bata. Wala siyang galit, pero puno ng panghihinayang. Paano kung hindi siya umalis noon? Paano kung naghintay siya? May pag-asa kaya na iba ang nangyari? Ngunit ang lahat ng ito ay nanatiling tanong. Mga tanong na hindi niya kailanman makukuha ang sagutin. Sa huli, napagpasyahan niyang manahimik at hindi na alamin pa ang kwento ni Clarice. Alam niyang mas mabuting tumahimik at ipagpatuloy ang sariling kwento, kahit sira na ang malaking bahagi ng kanyang mundo. Sa mga sumunod na araw, si Leonard ay nanatiling tahimik. Hindi niya kinausap si Arvin o sino mang kakilala sa kanilang bayan. Pinili niyang umiwas sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan ni Clarice. Sa halip,
Nanatili siya sa kanyang maliit na kwarto, tahimik at nagmumuni-muni. Ang kanyang mundo, na dati ay puno ng pag-asa, ngayon ay tila naging isang kalawakan ng kawalan. Madalas niyang tanawin ang bracelet na inabot niya kay Clarice. 5 taon na ang nakararaan. Ito na lang ang tanging alaala ng kanilang pagmamahalan. Ang simpleng bagay na ito, na dati ay puno ng kahulugan, ngayon ay tila isang paalala ng kanyang pagkatalo. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na tanggapin ang katotohanan na si Clarice ay masaya na. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang ngiti nito, kasama ang bata at ang asawa, lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Isang gabi, lumabas si Leonard at nagpunta sa tabing ilog. Ito ang tanging lugar kung saan pakiramdam niya ay makakapagpahinga siya kahit saglit. Umupo siya sa damuhan, pinagmamasdan ang mahinang agos ng tubig habang iniisip kung ano pa ba ang maaaring mangyari sa buhay niya. Naroon ang tanong sa kanyang isipan. May silbi pa ba ang magpatuloy kung ang mundo niya ay tila wala ng direksyon? Tahimik niyang kinausap ang sarili. Siguro ganito na talaga. Hindi lahat ng pagmamahalan ay may masayang wakas. Pero paano na ako ngayon? Paano ko mabubuo ulit ang sarili ko? Ang mga tanong na ito ay tila sumisigaw sa kanyang isipan. Ngunit walang sagot ang dumarating. Ang tanging sigurado si Leonard ay ang pangangailangan niyang mapag-isa upang subukang buuin muli ang pira-pirasong bahagi ng kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Leonard sa tahimik niyang pamumuhay. Nagtago siya mula sa mundo, sa mga tao, at sa lahat ng bagay na maaaring magdala sa kanya ng higit pang sakit. Nagkulong siya sa isang mundo ng katahimikan. Umaasang balang araw, matututunan niyang buuin muli ang sirang bahagi ng kanyang puso. Kahit hindi na si Clarice ang kanyang dahilan para magpatuloy. Isang tahimik na umaga, habang nakaupo si Leonard sa gilid ng kanyang maliit na bintana, biglang may kumatok sa pintuan. Sa simula, nag-aalinlangan siyang buksan ito. Ngunit nang muling kumatok ng mas malakas, wala siyang nagawa kundi ang tumayo at alamin kung sino ang nasa labas. Pagbukas niya ng pinto, bumulaga ang pamilyar na anyo ni Arvin. Bit-bit ang isang supot ng tinapay at 2 tasa ng kape. Ngumiti ito ng bahagya, tila sinusubukang gawing magaan ang pakiramdam ng kaibigan. Pre, pwede ba akong pumasok? Tanong ni Arvin. Tumango lamang si Leonard at agad na bumalik sa kanyang inuupuan. Umupo si Arvin sa maliit na mesa at nagbukas ng supot. Kinuha ang mga tinapay at iniabot ang isa kay Leonard. Ngunit hindi ito tinanggap ni Leonard. Anong ginagawa mo dito, Arvin? Malamig na tanong ni Leonard, hindi nag-angat ng tingin. Napabunto ang hininga si Arvin. Alam kong ayaw mo makipag-usap kahit kanino. Pero hindi ko na matiis, pre. May kailangan kang malaman. Nag-angat ng tingin si Leonard. Ngunit nanatili ang malamlam niyang ekspresyon. Tungkol saan? Naghintay si Arvin bago nagsalita. Parang iniisip ang tamang paraan upang simulan. Sa huli, direkta na lang niyang sinabi. Tungkol kay Clarice. Halos mabitawan ni Leonard ang kanyang iniinom na tubig. Ramdam niya ang bigat ng pangalan sa bibig ng kaibigan. Hindi siya sumagot. Ngunit alam ni Arvin na dapat na niyang ituloy ang sasabihin. Pre, nung umalis ka 5 taon na ang nakakaraan, si Clarice, inanap ka niya. Ilang buwan pagkatapos mong mawala, bumalik siya dito. Paulit-ulit, para alamin kung nasaan ka. Pumupunta siya sa mga lugar na alam niyang madalas kang makita. Dito sa bahay mo, sa parke, kahit sa lumang silid-aklatan. Natigilan si Leonard at kahit hindi niya sinasadyang gawin, napakapit siya sa upuan. Inanap niya ako? Tanong niya, halos pabulong. Oo pre, sa loob ng halos 2 taon, palagi siyang nagtatanong sa akin kung may balita ako tungkol sa'yo.
Lagi siyang may dalang pag-asa na baka bumalik ka. Pero sa tuwing sinasabi kong wala akong alam, nakikita kong nawawala ang sigla niya. Paulit-ulit nangyayari yon. Hanggang sa isang araw, hindi na siya bumalik. Tumitig si Leonard sa kawalan. Ang mga salitang narinig niya ay tila bumalot sa kanyang isipan. Sa loob ng mahabang panahon, iniisip niya na iniwan siya ni Clarice. Pero ngayon, nalaman niyang siya ang lumayo. Siya ang tumalikod. Hindi si Clarice. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong niya, nanginginig ang boses. Pre, paano ko sasabihin? Lumayo ka ng biglaan at alam kong gusto mong makalimot. Sinubukan kong intindihin ka. Pero ngayong bumalik ka na, alam kong kailangan mong malaman ng totoo. Hinawakan ni Leonard ang kanyang ulo. Pilit na iniisip kung paano niya haharapin ang bagong katotohanan ito. Lalo niyang naramdaman ang bigat ng bawat araw na wala siya. Ang mga pagkakataong nasayang at ang sakit na tila siya mismo ang may kagagawan. Sumuko siya pre. Dagdag ni Arvin na puno ng lungkot ang tinig. Sa dami ng beses na hinanap ka niya, sa dami ng panalangin niyang makita ka ulit, napagod din siya. At doon ko naintindihan, hindi lahat ng pagmamahal, kahit gaano katotoo, kayang maghintay ng walang hanggan. Tahimik lang si Leonard. Pilit na nilalabanan ang luha. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng iniisip niyang tanong tungkol kay Clarice, kung naghintay pa ito, kung totoo ang pagmamahal nito, ay nasagot na. Ngunit ang mga sagot na iyon ay masakit at puno ng panghihinayang. Ngayon, malinaw na kay Leonard ang isang bagay. Si Clarice ay hindi basta bumitaw. Siya ang umalis at nag-iwan. At ang huling tanong na naiwan sa kanyang isipan, may pagkakataon pa ba akong buuin muli ang sarili ko kahit sira na ang lahat? Mabilis na lumipas ang mga taon matapos ang huling pag-uusap ni Leonard kay Arvin. Sa una, araw-araw niyang iniisip si Clarice. Ang kanyang ngiti, ang kanilang mga pangarap, at ang hindi na natuloy na kwento nila. Ngunit sa bawat araw na nagdaan, unti-unting tinanggap ni Leonard na hindi na niya mababago ang nakaraan. Ang tanging magagawa niya ay hayaan si Clarice na mabuhay ng payapa, malayo sa anino ng kanilang dating pagmamahalan. Lumipat si Leonard sa iba't ibang lugar. Umaasang makakahanap siya ng bagong simula. Nagtrabaho siya bilang kargador sa isang maliit na tindahan. Pagkatapos, bilang mekaniko sa isang lumang talyer. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalis ang pakiramdam na wala siyang direksyon sa buhay. Ang bigat ng kanyang mga alaala, lalo na ang pagmamahal niya kay Clarice, ay parang tanikala na pumipigil sa kanyang pag-abot ng kahit anong pangarap. Isang gabi, habang nakaupo siya sa isang maliit na barong-barong na tinutuluyan niya, tinitigan niya ang bracelet na dati niyang binibigay kay Clarice. Sa ilalim ng mahina at kumikislap na ilaw ng gasera, inihulog niya ito sa kahon ng mga bagay na ayaw niyang balikan. Hindi dahil hindi niya mahal si Clarice, kundi dahil alam niya na hindi niya maibabalik ang nakaraan. Siguro, ito na talaga ang buhay ko. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipilit. Kung masaya siya, sapat na siguro yun. Mula noon, pilit niyang ibinaling ang kanyang pansin sa kanyang trabaho. Kahit pa madalas, ay simpleng hanap buhay na hindi sapat para mabuhay ng maayos. Ang mga bagay na dati niyang pinapangarap ay unti-unting naglaho. Isang maayos na bahay, isang masayang pamilya, at isang buhay na may kabuluhan. Ang tanging natira sa kanya ay ang hangarin na makaraos sa bawat araw, kahit walang malinaw na dahilan. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik at mapagpakumbaba. Hindi niya pinilit ang sarili na maging bahagi ng mas marangyang mundo na iniwan niya. At sa bawat araw na nagdaan, naging mas madali para sa kanya ang kalimutan ng sakit. Ngunit hindi ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman. Lumipas ang 2 dekada,
Ngunit nanatili si Leonard sa anino ng kanyang nakaraan. Tahimik niyang tinanggap na hindi lahat ng kwento ay may masayang wakas at hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Ngunit kahit papaano, nagpatuloy siya dahil yun lamang ang natitirang magagawa niya. Sa patuloy na paglipas ng mga taon, unti-unting naramdaman ni Leonard ang epekto ng kanyang mahirap na pamumuhay. Ang paulit-ulit na pagtatrabaho sa mga pabrika, talyer at construction ay unti-unting nagpapahina sa kanyang katawan. Dumating ang mga araw na halos hindi na niya maiangat ang mabibigat na bagay na dati niyang madali lang nagagawa. Ang mga sakit sa likod, braso at tuhod ay naging karaniwan na. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon o pera upang magpagamot. Sa bawat araw na nagtatrabaho siya, pinipilit niyang tapusin ang mga gawain kahit nararamdaman niya ang kirot sa bawat galaw. Sa kanyang isipan, wala siyang ibang pagpipilian. Ang mga trabahong yon ang tanging nagpapakain sa kanya. Ngunit alam niya na habang tumatagal, hindi na magtatagal ang kanyang katawan sa ganitong klaseng buhay. Minsan, habang nagkakarga ng mabibigat na sako ng semento sa isang construction site, bigla siyang nadapa at napaluhod sa lupa. Napansin ng kanyang mga katrabaho ang pagkapilay niya. Ngunit imbis na tulungan siya, ilan sa kanila ay napailing at nagbulungan. "Tanda na kasi, bakit pa nagtatrabaho?" Isa sa kanila ang narinig niyang nagsabi. Hindi niya pinansin ang komento. Tumayo siya ng dahan-dahan, pilit na itinuloy ang trabaho kahit nanginginig na ang kanyang mga binti. Sa mga gabing tahimik, mag-isa siyang nauupo sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Dati, may mga pangarap siyang iniisip bago matulog. Pangarap na magkaroon ng sariling pamilya, ng sariling bahay, at ng tahimik na buhay. Ngunit sa puntong yon ng kanyang buhay, tila lahat ng mga pangarap na yon ay naglaho na. Tinangay ng panahon at kahirapan. "Siguro, ganito na talaga ang kapalaran ko," bulong niya sa sarili, habang tinitignan ang kanyang mga gasgas na kamay na puno ng kalyo. "Wala nang natitira para sa akin, kundi ang maghintay na lang." Sa bawat umaga, bumabangon siya para sa parehong trabaho, sa parehong hirap, sa parehong kawalan ng direksyon. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay mga estranghero na walang alam tungkol sa kanyang nakaraan. Wala siyang sinabihan ng kwento ng kanyang buhay, ni ng kanyang pagmamahal kay Clarice. Dahil sa tingin niya, wala nang saysay, ang balikan ang nakalipas. Ang mga sakit sa katawan ay naging parte na ng kanyang araw-araw na buhay. Ngunit ang mas malalim na sugat, ang pagkawala ng kanyang mga pangarap at ang kawalan ng taong nagmamalasakit sa kanya, ang siyang mas tumatagos at nagpapabigat sa kanyang damdamin. Sa bawat gabi, hinaharap niya ang katahimikan ng kanyang mundo. Umaasang kahit papaano, darating ang araw na ang lahat ng sakit ay maglalaho. 3 dekada ang mabilis na lumipas. At si Leonard, na minsan ay puno ng pangarap at pagmamahal, ay isa na ngayong matandang security guard. Sa edad na mahigit 50, ang kanyang katawan ay mahina na. Ang dating sigla at lakas ng kanyang kabataan ay napalitan ng palatandaan ng pagod at hirap sa buhay. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na gusali sa lungsod. Nagbabantay sa gabi habang ang mundo ay tahimik na natutulog. Sa bawat gabi ng kanyang pagbabantay, palaging nauulit ang parehong eksena. Tahimik niyang nililibot ang bawat sulok ng gusali, sinusugurong lahat ay nasa maayos na kalagayan. Madalas siyang nauupo malapit sa pintuan, hawak ang maliit na flashlight, habang pinapanood ang lumang relo sa dingding, na tila nagpapalala sa kanya ng kanyang pag-iisa. Ang mga masayang pamilyang nagdaraan sa labas ay nagbibigay bigat sa kanyang puso, habang ang mga alaala ng nakaraan, lalo na ng pagmamahal niya kay Clarice, ay nanatiling nakakulong sa isang lakit na kanyang tinatago. Sa kanyang simpleng trabaho, tanggap na ni Leonard na ang kanyang buhay ay isang kwento ng sakripisyo at tahimik na pagsuko sa kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat,
nanatili ang maliit na apoy ng pag-asa sa kanyang puso. Isang paalala ng mga panahong minsan siyang nangarap at nagbahal. Isang araw, sa gitna ng kanyang trabaho, biglang nagkaroon ng matinding pagbabago. 3 armadong lalaki ang pumasok sa gusali. Nagdala ng takot at panganib. Mula sa tahimik na pagbabantay, si Leonard ay hinarap ang isang hindi inaasahang sitwasyon na maaaring magdulot ng pagbabago sa kanyang tila nakapirming kapalaran. "Walang kikilos! Ilabas ang pera! Bilis!" Sigaw ng isa sa mga holdupper habang itinutok ang baril sa cashier. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa loob. Mga umiiyak na kliyente, natatarantang empleyado, at ang ingay ng mga basag na salamin, habang pilit binubuksan ng isa sa mga holdupper ang vault ng bangko. Sinubukan ni Leonard na manatiling kalmado. Ngunit sa kanyang edad at mahinang katawan, alam niyang wala siyang kakayahang harapin ang mga holdupper. Nang makita niyang may isang ina na pilit na tinatakpan ng kanyang anak sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Tumayo siya, pilit na humakbang ng maingat upang protektahan ng mag-ina. "Dahan-dahan! Huwag kang kikilos!" Sigaw ng isa sa mga holdupper, itinutok ang baril kay Leonard. Tumigil siya. Pilit na pinapakalma ang mga lalaki. "Hindi ako lalaban. Hindi ako lalapit. Ayoko lang may masaktan pa," sabi niya, nanginginig ang boses. Ngunit sa kalagitnaan ng tensyon, biglang pumutok ang baril ng isa sa mga holdupper. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa loob ng bangko. Isang bata ang natamaan ng bala. Ang parehong batang kanina lamang ay mahigpit na yakap ng kanyang ina. Napatigil ang lahat, kasama na ang mga holdupper. Ang ina ng bata ay napasigaw at napaluhod habang niyuyugyog ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Natulala si Leonard. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa bata. Sa kabila ng kanyang pagnanais na pigilan ng trahedya, wala siyang nagawa. Nakalipas ang ilang minuto, ang mga holdupper ay mabilis na tumakas. Iniwan ang bangko na puno ng kaguluhan at luha. Matapos ang insidente, dumating ang mga pulis at ambulansya. Ngunit huli na ang lahat para sa bata. Habang ang mga kliyente at empleyado ay ini-interview ng mga pulis, si Leonard ay nakatayo sa sulok. Tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mundo, na dati ay puno na ng sariling sakit, ay lalo pang nadurog sa pagkamatay ng inosenteng buhay. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili. "Kung mas mabilis ako, kung mas maayos ang naging kilos ko." Ngunit alam niyang wala na siyang magagawa upang maibalik ang buhay ng bata. Ang tanging natitira ay ang bigat ng kanyang konsensya na tila mas mabigat pa sa anuman niyang nararanasan noon. Ilang oras matapos ang insidente, dumating si James sa bangko. Makikita sa kanyang mukha ang galit at pagkabahala. Bilang may-ari ng branch, alam niyang responsibilidad niya ang lahat ng nangyari sa kanyang negosyo. Ngunit ang trahedyang ito ay higit pa sa inaasahan niya. Ang pagkamatay ng isang bata sa loob ng kanyang bangko ay hindi niya matanggap. Agad niyang tinawag ang mga empleyado at mga gwardiya upang mag-usap sa loob ng opisina. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng emosyon habang nagsisimula. "Paano to nangyari? Ano ang ginawa niyo? Bakit walang pumigil sa kanila?" Ang mga empleyado ay tahimik lamang, halatang takot sa galit ni James. Isa-isa niyang tinanong ang mga gwardiya, kabilang si Leonard. Ngunit lahat ng sagot ay kulang sa paliwanag para maibsan ang galit niya. "Walang kwenta ang lahat ng paliwanag ninyo. Isang inosenteng batang namatay. At ano, wala kayong nagawa?" Sigaw ni James habang itinapon ang ilang papeles sa mesa. Ang bigat ng kanyang emosyon ay tila bumalot sa buong silid. Lahat ng naroon ay napayuko, kabilang si Leonard, na hindi nakatingin ng diretso kay James. Ang bawat galit na salita ni James ay parang mga kutsilyong tumatama sa konsensya ni Leonard. Alam niyang wala siyang magagawa upang mabuhay muli ang bata. Ngunit ang bigat ng responsibilidad ay higit pa sa kaya niyang dalhin. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili sa pagiging mahina at walang magawa. "Lalo na ikaw.
Sigaw ni James. Itinuro si Leonard. Ano ang silbi mo kung hindi mo kayang protektahan ng mga tao dito? Matanda ka na. Wala ka ng silbi. Ang trabaho mo ay siguraduhin ligtas ang lahat. Pero anong nangyari? Wala kang ginawa. Ang bawat salita ni James ay masakit. Ngunit tinanggap ni Leonard ang lahat. Sa puntong iyon, hindi niya naisip na ipagtanggol ang sarili. Wala siyang lakas upang magpaliwanag. Dahil sa totoo lang, naramdaman niyang totoo ang lahat ng sinabi ni James. Sa gitna ng kanyang galit, bilang parusa at pagpapakita ng kanyang disgusto, inutusan ni James si Leonard na maglinis ng kubeta sa bangko. Kung hindi mo kaya magtrabaho bilang gwardiya, maglinis ka na lang. At ayoko nang makita ang mukha mo dito mamaya. Tahimik na tumayo si Leonard at sinunod ang utos ni James. Sa bawat hakbang niya patungo sa kubeta, ramdam niya ang bigat ng kahihiyan at pagkatalo. Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang sinabi. Ang kanyang mundo, na dati ay puno na ng sakit, ay tila tuluyang gumuho. Habang nagsisimula siyang maglinis, hindi niya napansin na sinusundan siya ni James mula sa di kalayuan. Sa gitna ng kanyang trabaho, dahil sa init at hirap ng paglilinis, hinubad ni Leonard ang kanyang uniform. Naiwan ang kanyang puting panloob sa sando. Nang makita ni James ang kanyang likuran, napansin niya ang kakaibang tato na nakaukit dito. Isang disenyo na matagal na niyang nakita noon. Biglang napahinto si James at para bang ang galit na naramdaman niya ay napalitan ng pagkabigla. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang kwento ng kanyang ina, si Clarice, at ang misteryosong lalaki na palagi nitong kinikwento. Ang lalaking iyon, na ayon sa kanyang ina, ay ang tunay niyang ama. Tumayo si James sa pintuan ng kubeta. Tahimik ngunit halatang naguguluhan. Sandali, sabi ni James, halos hindi makapaniwala. Saan mo nakuha ang tattoo na yan? Napalingon si Leonard. Nagulat sa presensya ni James sa pintuan. Anong sinasabi mo? Tanong niya, naguguluhan. Yung tattoo na yan, ulit ni James, mas malakas at mas mariin ang boses. Sino ang gumawa niyan sa'yo? Bakit pareto na nakita ko nung bata pa ako? Hindi agad nakasagot si Leonard. Iniisip niyang baka isa na namang paninisi o pangahamak ang maririnig niya mula kay James. Eto ba? Matagal na to. Bata pa ako nang ipagawa ko to. Bakit? Ano namang pakialam mo? May lumang larawan ng nanay ko noon. May tattoo na ganito sa likod ng isang lalaki. Sinabi niya na ang lalaking yun ang tunay kong ama. Anong pangalan ng nanay mo? Mahinang tanong ni Leonard, halos hindi makatingin kay James. Clarice. Clarice Salcedo. Parang binagsakan ng langit at lupa si Leonard sa narinig. Ang pangalan na iyon, ang tanging pangalan na palaging nananatili sa kanyang puso at isipan, ang pangalan ng babaeng minahal niya ng buong buhay niya. Kayo ang lalaki nasa larawan. Ikaw ang palaging pinapakita sa akin ni Mama. Lagi niyang sinasabi na ang lalaking yun ang totoo kong ama. Sinabi niya na iniwan mo siya, na inanap ka niya pero hindi ka na niya natagpuan. Sabi niya, ginawa niya ang lahat para makita ka. Pero sa huli, kinailangan niyang magdesisyon para sa akin. Para sa buhay namin at... Hindi na natapos ni James ang sasabihin nang makita niya ang mga luhang dumaloy mula sa mga mata ni Leonard. Hindi ko alam na buntis siya. Kung sinabi niya lang, hindi ako aalis. Hindi ko kayo iiwan. Sinabi niya na hindi niya kasalanan ang nangyari sa inyong dalawa. Sabi ni James. Sinabi niya rin na ikaw ang pinakamamahal niyang tao. Na kahit kailan, hindi niya pinagsisihan ang naging pagmamahalan niyo. Nasaan siya? Nasaan si Clarice? Patay na siya. Mahinang sabi ni James. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Bago siya nawala,
Sinabi niya sa akin ang lahat tungkol sa'yo. Gusto niyang malaman ko kung sino ka, kung saan ako nanggaling. Huli na ako. Hindi ko man lang nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal, kung gaano ko siya hinanap. Sa sandaling iyon, tahimik na naglakad si James papalapit kay Leonard. Bagamat magulo ang kanyang nararamdaman, hinawakan niya ang balikat ng matanda. Sinabi niya na mahal ka niya hanggang sa huling sandali. At kahit na anong mangyari, gusto niyang malaman mo na hindi ka niya kailanman sinisi sa lahat ng nangyari. Ang mga salitang iyon ay tila naging parehong biyaya at sugat para kay Leonard. Sa kabila ng sakit, naramdaman niya ang pagmamahal na minsan ay nawala sa kanya. Ngunit ang katotohanan ng pagkawala ni Clarice ay isang mabigat na alam niyang kailanman ay hindi niya makakayanan ng lubusan. Bago namatay si Mama, wika ni James, sinabi niya sa akin na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Sinubukan kanyang hanapin ng maraming taon, pero hindi kanya natagpuan. At nang sumuko siya, sinabi niyang gusto niyang mag-focus sa akin, na ako ang magpapatuloy ng pagmamahal niya para sa iyo. Hindi makapagsalita si Leonard. Ang kanyang puso ay puno ng kirot sa pagkawala ni Clarice. Ngunit naroon din ang bahagyang ginhawa na kahit sa huling sandali ng buhay nito, nanatili ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Ito ang larawan na palagi niyang dala, sabi ni James habang iniabot ang lumang larawan ni Leonard na hawak ni Clarice noon pa man. Sinabi niya na kung sakaling makita kita, gusto niyang ipaalam na mahal ka niya hanggang sa huli. Nanginginig ang kamay ni Leonard habang hawak ang larawan. Parang bumalik ang lahat ng alaala ni Clarice. Ang mga araw na magkasama sila, ang mga pangarap na hindi natupad, at ang huling sandaling nagpaalam sila sa isa't isa. Sa pagkakataong yon, tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Mahal na mahal ko siya. Hanggang ngayon, siya lang ang nasa puso ko. Sa sumunod na mga araw, nagbago ang pagtrato ni James kay Leonard. Hindi na siya ang galit na amo na pinagbuntunan ng sama ng loob, kundi isang anak na pilit na binubuo ang nawawalang koneksyon sa kanyang ama. Tinanggal ni James si Leonard sa pagiging security guard, ngunit hindi para parusahan siya, kundi upang bigyan siya ng mas maayos na buhay. Hindi mo na kailangang magtrabaho dito. Ako na ang bahala sa'yo mula ngayon. Bagamat hirap tanggapin ni Leonard ang tulong, wala siyang nagawa ng ipilit ni James. Dinala siya ni James sa isang maayos na bahay at sinigurong may sapat siyang pagkain at gamot. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unti nilang binuo ang nawawalang relasyon bilang mag-ama. Hindi ito madali para sa kanilang dalawa. Ngunit sa bawat pag-uusap, lalo nilang nauunawaan ang isa't isa. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa veranda ng bahay ni James, tinanong ni Leonard ang anak. Sa tingin mo, napatawad na ba ako ng nanay mo? Matagal ka na niyang pinatawad pa. Ang totoo, sa lahat ng sinabi niya bago siya nawala, ang pinakamalaking pangarap niya ay makita ka muli. Tumango si Leonard. Pilit na tinatanggap ang mga salitang iyon. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, muling binalikan ni Leonard ang lahat ng alaala niya kay Clarice. Kahit hindi na nila muling nakita ang isa't isa, naramdaman niya na sa huling pagkakataon, buo na ang kanyang puso. Sa sumunod na taon, si Leonard ay namatay ng tahimik sa kanyang pagtulog. Ang larawan nila ni Clarice ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Si James ang nagpalibing sa kanya. Sinugurong maayos ang lahat at inilagay ang lapida ng may nakaukit. Isang ama na nagmahal, isang lalaki na nagtiis, at isang puso na muling natagpuan ng kapayapaan. Sa huli, ang kwento ni Leonard ay hindi natapos sa sakit, kundi sa pagmamahal na muling nagtagpo, kahit sa pinakamalupit na anyo ng tadhana.